Good morning po. Welcome po sa ating worship service ngayong umaga, April 12, 2020. Ginaganap pa rin ho natin ang ating pananambahan via FB Live. Samahan niyo po kami. Let us worship the Lord together this morning. Amen. Nasa gitna pa rin ho tayo ng global crisis dahil po sa COVID-19 pandemic. Kaya po maraming tao ang hindi na napansin na nito pong nakaraang linggo ay pag-alaala natin ng Holy Week. At ngayong araw na ito mismo ay naalala ho natin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito, gusto ko hong sariwain natin muli sa ating puso, sa ating isip, ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Alright, umawit ho muna tayo. Dalawang awit po, awitin ho natin yung At the Cross at saka po yung The Old Rugged Cross. Sumabay ho kayo sa amin habang inaawit natin itong At the Cross. Sige po, awitin mo natin At the Cross. First stanza po, ready, sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would He devote that sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Say stanza po. Was it for crimes that I have done, He groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond the course, bro. At the cross where I first saw the light, the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Amen. Sama pong awit. Awitin naman po natin tong The Old Rugged Cross. First stanza po. Ready, sing. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sing stanza. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to Lord Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down.
someday for a crown. Third stanza po. On the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. Chorus po. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a last stanza po. To the old rugged cross I will never be true, its shame and reproach gladly. Then He called me someday to a home far away, where the glory forever I share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangan sa lahat, salamat po muli sa opportunity na pinagkaloob niyo po sa amin na makasamba po. Dalahin ko nga po, Panginoon, salamat dahil meron po kaming opportunity na makakinig na yung mga salita kahit ganito yung kalagayan po namin. Praying po, Panginoon, na linisin yung aming puso. Buksan niyo nga po, Panginoon, yung aming isipan at makita namin yung kalagayan nito, Panginoon. Nawa, Panginoon, makita mo po sa amin na hindi lang namin ito marinig at higit sa lahat, Panginoon, ay makita mo na pinapamuhay po namin bilang isang Kristiyano. Alahin ko nga po, Panginoon, na higit sa lahat ay linisin yung aming puso, maging karapat-dapat po kami, Panginoon. Alahin ko nga po, Panginoon, yung sasalita dito upang ipangaral yung salita. Yan po siya ng kalakasan, yan po siya ng karunungan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, itago niyo po siya sa iyong biyaya. Praying po, Panginoon, na tuloy po siyang palakasin, patatagin, Panginoon. Praying po, Panginoon, patuloy kang mangusap sa aming mga makikinig na mananampalataya, Panginoon. Praying po, Panginoon, sa mga member po namin na po namin alam na kung ano yung kalalagayan po nila. Praying po, Panginoon, na patuloy kang manguna sa kanila, patuloy kang magbigay ng mga blessing, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Praying po, Panginoon, na tuloy mong tugunin, Panginoon, yung mga pangailangan po nila financially, physically, Panginoon. Dalahin ko nga po na ingatan niyo po sila sa mga ginagawa po nila, bigyan niyo po sila ng kalakasan, karunungan, Panginoon. Dalahin ko nga po, Panginoon, na ikaw yung maging sentro ng buhay po nila, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom sa mga salita mo at makita mo po, Panginoon, na nagbubulay-bulayan namin to araw gabi, Panginoon. Dahil ko nga po, Panginoon, na salamat dahil meron pa po kamong pribileyo na magamit mo po sa iyong gawain. Dalahin ko nga po, Panginoon, na makabawi po kami sa uling sandali na namin dito sa mundo. Dalahin ko nga po, Panginoon, na tuloy kang mangunguna sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ay magkaroon po kami ng lakas na loob para pagsabihan rin sa iba. Dalahin ko nga po, Panginoon, na although na hindi namin alam, Panginoon, na maabutan niyo po kami na karapat-dapat. Dalahin ko nga po, Panginoon, na maabutan niyo po kami na maraming nagawa para sa iyo at higit sa lahat, Panginoon, maabutan niyo po kami na karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy kang mangusap sa aming mga
mananampalataya na patuloy nyo ginagamit sa iyong gawain. Salamat po sa ministry na nagkatiwala niyo po sa amin. Dalangin ko nga po, Panginoon, na patuloy namin ito makita sa pribileyo, Panginoon. Purihin po yung pangalan, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, mapokus kami sa iyong salita, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin po yung pangalan at pinagkakatiwala ko po ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. The road was hard and dusty, the hill was hard to climb. The cross bore down upon his back, but the weight of it was mine. With all of heaven watching, he didn't have to stay. As all the while he knew he could have simply walked away. He could have simply walked away, left the cross rapidly. He could have simply walked away for all the agony and shame. But his love was greater still than the sorrows of the hill. I'm so glad he didn't simply walk away. No one would have blamed him if he'd refused to die. For this is far too much to ask for a sinner such as I. But even through the bleeding, as the sky was turning black, he walked straight up the mountain with my sin upon his back. He could have simply walked away, left the cross rapidly. He could have simply walked away for all the agony and shame. But his love was greater still than the sorrows of the hill. I'm so glad he didn't simply walk away. He could have simply walked away, left the cross rapidly. He could have simply walked away for all the agony and shame. But his love was greater still than the sorrows of the hill. I'm so glad he didn't simply walk away. Jesus' love was greater still than the sorrows of the hill. I'm so glad he didn't simply walk away.
Thank you po sa mga special number na yan. Mag-aral na ho tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. Buksan ho natin ang mga Bible natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ito po ang aking text ngayong umaga. Subalit ang gusto kong pag-aralan natin ay ang 7 wika ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ano? Pero gusto ko hong gamitin itong 1 Corinthians chapter 1 verse 18 bilang text ho natin. Magbukas ho kayo ng Bible at basahin ho natin ang sabay-sabay. Ngayon ko kayong tumayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sabi ho ng Bible, 1 Corinthians 1:18, sabay-sabay nating basahin. Sabi ho ng Bible, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Amen. Sabi ho ng Bible, sa mga hindi mananampalataya, ang krus po ay kamangmangan, kahangalan, at yun po ay kanilang ikakapahamak. Subalit sa atin hong mga naligtas na, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Ang title ho ng mensahe ngayong umagang ito is The Power of the Cross. Let's pray. Lord, thank you po sa iyo ngayong umaga. Pang-5 linggo na namin, Panginoon, na hindi makapagtipon bilang isang iglesia. Pang-5 linggo na ho namin, Panginoon, na dinadaan ang aming worship service sa FB Live. Nami-miss na namin mag-gather po as a church. I'm praying, Lord, na ayusin mo po ang lahat ng mga sitwasyon ngayon. At sa malawat madali, Panginoon, ay maging normal na uli ang takbo ng buhay ng bawat isa sa amin. Hinihiling ko, Lord, na ngayong sandaling ito, sa pag-aaral po namin ang iyong mga salita, dalangin ko na ikaw pa rin ang siyang kumilos. Ikaw pa rin ang siyang gumawa. Tulungan mo kami, Lord, na maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso. Kausapin mo kami. Magsilbi itong lakas. Magsilbi itong aral sa aming buhay. At magsilbi po itong panuntunan sa aming pamumuhay, Panginoon. Tulungan mo po ang mga kapatiran namin na nasa tahanan nila ngayon, nakikinig, nakikisamba sa amin. We are praying, Lord, na i-extend mo ang iyong kamay ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Maranasan pa rin namin ang iyong presensya. Maranasan pa rin namin ang iyong pagpapala ngayong umagang ito. Tulungan mo rin ang iyong lingkod na mga ngaral, bigyan siya ng kapangyarihan, bigyan siya ng lakas, bigyan siya ng karunungan. Itago mo po siya sa iyong biyaya ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Alright. Pang-5 linggo na nga ho natin na ganito ang setup natin, no? Nung mga una, talagang medyo nangangapa tayo. Pero ngayon, medyo nasasanay na tayo, no? Pero mas gusto ko pa rin yung nagtitipon-tipon tayo sa church. Amen? Baka naman masanay na kayo sa FB Live, ha? Pagka normal na yung pagkakataon, ayaw nyo na pumunta sa church. Hindi, ho. Mas masarap pa rin yung nagkakatipon-tipon tayo. Sama-sama tayong sumasamba sa Panginoon. Amen? Alright. Mayroon nga mga nagtitext sa akin na namimiss na rin nila yung Sunday worship. Kahit po kami, namimiss na rin namin kayo at namimiss na rin po namin yung ating gathering. Alright, so sandaling ito, nais ko pong bigyang aral natin ang 7 wika ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nandun sa krus ng Kalbaryo. Ano ho? Mamayang gabi naman ho, ang bibigyan naman natin ng emphasis ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero ngayong umaga, nais ko munang alalahanin natin muli sa ating puso at sa ating isip yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. At bigyang aral natin sa ating buhay yung 7 wika na binanggit ng ating Panginoon nung siya po ay nakabayubay doon. Una po sa lahat, nais ko po munang sabihin na ang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo,
yung pagtitigis ng dugo at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, this is the greatest event in human history. Dahil doon po sa pangyayaring iyon ay naganap ang gawaing pagtutubos ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ay naging posible sa ating mga tao ang kapatawaran at kaligtasan. Ang mga tao po nung una, bago ang krus mula kay Adan, they were looking forward to the cross for their salvation. At lahat naman po ng mga tao na nabuhay after the cross, katulad natin, we are looking back to the cross for our salvation. Amen. Kaya nga po, sabi ng text natin, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Yun ho kasing pangyayaring yun ang naging source ng ating kaligtasan. Amen. Yun po yung gawaing pagtutubos. Kaya yun po yung pinakamahalagang event na nangyari dito po sa sangkalupaan. Alright. Kung ang pangyayari sa krus ng Kalbaryo is the most important event in history of man, then pwede din ho nating sabihin na ang 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo were the most important words spoken in the history of man. Pinakamahalaga po yung nangyari doon. Pinakamahalaga din po yung mga salitang winika ng Panginoon nung kung siyang nandoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ho ngayong umaga, balikan ho natin ito. Sariwain ho natin sa ating mga isip yung mga salitang sinambit ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At muli po, alalahanin natin ang kahalagahan po ng mga ito. Ang unang wika ho ng ating Panginoong Diyos, nung siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ay mababasa ho natin sa Luke chapter 23, verse 34. Luke 23:34. Sabi ho ng Bible, sabi niya, Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. So ito po ang unang wika ng Panginoon nung siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang unang wika po ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay wika ho ng pagpapatawad. Wika ng pagpapatawad. Sa gitna ho ng kanyang sakit, sa gitna ng kanyang paghihirap, ang unang wika na winika niya doon sa krus ng Kalbaryo ay wika ng pagpapatawad. Isa ho sa mga dakilang katangian ng ating Panginoon ay ang pagiging mapagpatawad. Napakadakilang katangian. Ang Diyos ho natin ay Diyos na mapagpatawad. Tingnan niyo po ito. Narito ang mga tao. Tayong mga tao, mahina sa kasalanan. Tayo hong mga tao ay natutuwa sa paggawa ng kasalanan. May hindi natin naiisip ang kabayaran ng ating pagkakasala. Kaya marami po sa atin ang patuloy at namumuhay sa pagkakasala. Narito naman ang Diyos. Ang Diyos po ay banal. Alam ho ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran po ng kasalanan ay walang iba kundi ang pagkahiwalay sa Kanya. Sabi ho ng Bible, Isaiah 59 verse 2, sabi ng Bible, But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Ay sabi ho ng Bible, ang ating mga kasalanan ang naglayo sa atin sa Diyos. Yan ho talaga ang bunga. Yan ho talaga ang consequence ng kasalanan. Ang tayo ay mapahiwalay sa Diyos. And ultimately, balang araw, dahil sa ating mga kasalanan,
tayo po ay walang hanggang mapapahiwalay sa Diyos sa dagat-dagatang apoy. Revelations chapter 21 verse 8. Sabi ho ng Bible, "But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Narito ang mga tao, mahina sa kasalanan, natutuwa sa kasalanan, namumuhay sa pagkakasala, hindi inaalintana ang consequence ng kanilang mga kasalanan. Narito naman ang Diyos ay banal. Alam ng Diyos kung ano ang consequence, kung ano ang kaparusahan ng kasalanan. Alam niya na ang kaparusahan ng kasalanan ay pagkahiwalay sa Kanya. At darating ang araw, walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan ay ang balang araw tayo ay mapahiwalay sa Diyos, maparusahan tayo sa dagat-dagatang apoy. Alam ho ng Diyos na. Subalit narito ang Diyos, labis na umiibig sa mga tao. Sa kabila na ang tao ay pinipili ang kasalanan, sa kabila na ang mga tao ay mahina sa kasalanan, sa kabila na ang mga tao ay natutuwa sa paggawa ng kasalanan, nandito ang Diyos, umiibig sa mga taong makasalanan. At ang banal na Diyos na ito ay nais niyang patawarin ang ating mga kasalanan. Sa kabila ho ng kabanalan ng Diyos, dahil sa kabanalan ng Diyos, gumawa ho siya ng paraan upang tayo ay Kanyang mapatawad. Siya po ay Diyos na mapagpatawad. Ito ang tao, gusto ng kasalanan. Pero ang Diyos, gusto niyang patawarin ang mga kasalanan. Kaya ang Diyos po ay gumawa ng paraan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang ginawa ho ng Diyos, binayaran niya. Tinubos niya tayo sa ating pagkakasala. Ang ipinangbayad ho ng Diyos ay ang dugo at buhay ng Kanyang buktong ng anak. Kaya nga po ang ating Panginoon ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ho siya nagtigis ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang sa pamamagitan nun ay magkaroon po tayo ng kapatawaran. At ngayon, itong Diyos na ito ay nag-aalok sa tao ng kapatawaran. Nais niya na patawarin tayo. Nais niya na patawarin ang ating pagkakasala. Tinatawag niya ang tao na magsisi. Inaanyayahan niya ang mga tao na magsisi upang mapatawad ang kanilang kasalanan, upang sa ganon ay hindi siya maparusahan. Inaanyayahan ng Diyos ang sino man na magsisi upang tayo ay maligtas. Romans chapter 4 verse 7, sabi ho ng Bible, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Ang unang wika ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay wika ng pagpapatawad. Ito po yung labis na pagnanasa ng Diyos na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya gumawa siya ng paraan upang magkaroon tayo ng kapatawaran. Isinakripisyo niya ang Kanyang buktong na anak. Nagtigis ng dugo ang ating Panginoong Hesus upang tubusin at bayaran ang ating mga pagkakasala. Upang sa ganon ay tayo'y magkaroon ng kapatawaran. At ngayong umagang ito, nais ko sabihin sa inyo na inaalok ka ng Diyos ng kapatawaran. Inaanyayahan ka ng Diyos na magsisi upang bigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal kasulatan, yung binasa natin kanina, mapalad ang mga tao na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga kasalanan ay hindi na ibibilang sa kanila. Blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute
sin. Yun po ang unang wika ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Wika ng pagpapatawad. Itinatawag ka ng Diyos na ngayon magsisi. Nais niya na patawarin ang iyong mga kasalanan. Pangalawa, ang pangalawang wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay mababasa ho natin sa Luke chapter 23, verse 43. Luke 23, verse 43. Sabi ho ng banal na kasulatan, sabi niya, "And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Sabi ng Panginoon, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, Verily I say unto thee, sabi niya, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Kung ang unang wika ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay wika ng pagpapatawad, ang pangalawang wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay wika ng pag-asa. Wika ng pag-asa. Kung pag-aaralan niyo po yung verses na ito, Luke 23, 43, saka yung mga sumusunod na talata, ang kausap po dito ng Panginoon ay isang taong walang pag-asa. Ang kausap po ng Panginoon dito ay isang taong pusakal na kriminal. Isa ho siya doon sa kasama ng Panginoon na nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Ito pong taong ito ay kilala, talagang batikan at pusakal na kriminal. At yung pagkakataon na yun, kung titignan niyo po yung kalalagayan ng lalaking ito, siya po ay wala ng pag-asa. He was condemned. He was condemned to die because of his crimes. Kaya wala ho siyang pag-asa. He is about to die. Pero nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, when he was about to die, he met the Lord. He met Jesus. At sa huling sandali ng kanyang buhay, nakatagpo niya ang Panginoon. At nung makatagpo niya ang Panginoon, yung buhay niya na walang pag-asa, ay nagkaroon ho ng pag-asa. Ang kanyang pakikipagtagpo sa Panginoon ay nagkaroon ng impact sa kanyang buhay. Gusto ko hong mapansin ninyo ito, ha? Dito po sa pangyayaring ito, hindi naman bumigkas ang pusakal na ito ng pagsisisi. Subalit sa kanyang actuation, makikita natin ang pagsisisi. Baliktad daw sa maraming tao ngayon. Maraming tao ngayon, bumibigkas ng pagsisisi. Palaging nagsisisi. Pero hindi naman nakikita yung pagsisisi sa kanilang buhay. Pero itong lalaking pusakal na ito, na wala ng pag-asa, at the point of death, he was condemned to die, but he met Jesus. Ang sabi ng Panginoon sa lalaking ito, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Itong lalaking ito na wala ng pag-asa, biglang nagkaroon ng pag-asa. Ang pangalawang wika ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo ay wika ng pag-asa. Itong lalaking ito, hindi siya sumambit ng pagsisisi. Pero makikita natin sa kanyang actuations, makikita natin sa kanyang paggawa, sa mga ginawa niya, ang tunay na pagsisisi. Tingnan ho natin. Tatlo ho kasi sila doon. Ang Panginoon ay nasa gitna. Sa kanyang kaliwa, sa kanyang kanan ay dalawang pusakal na kriminal. Yung isang pusakal na kriminal ay nakikituya sa ating Panginoon. Sabi ho ng isa, sabi niya, "If thou be Christ, save thyself and us." Kung ikaw talaga yung Kristo, kung talagang ikaw ay Diyos, sabi niya, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili at iligtas mo din kami? Patuya ho niyang sinasabi sa ating Panginoon. Pero itong isang kriminal, itong isang pusakal na kriminal, sumagot ho siya. Sinaway ho niya yung isa. Ang sabi niya dun sa isa, sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos dahil sa kalalagayan natin ngayon? At ang sabi niya sa verse 41, sabi niya, "And we indeed justly, for we received the due reward of our deeds. But this man had done nothing amiss." Sabi niya, kaya tayo nandito, talagang tama lang. Bayad lang sa ating mga kasalanan, sabi niya. Pero sabi niya, ito, ang Panginoon, sabi niya, wala siyang ginawang masama.
Yun po ay pagpapahayag ng kanyang pag-amin at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, sinabi niya sa Panginoon, sa verse 42, sabi niya, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag dumating na sa iyong kaharian. Yun naman ho ay pagpapahayag ng kanyang pagkilala at pagsampalatayang sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. At hindi naman ho siya binigo ng Panginoon. Sumagot po ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, verse 43, sabi niya, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Lumingon ng Panginoon sa lalaking ito, sinabi niya sa lalaking ito, ngayon din sinasabi ko sa iyo, nakasasamahin kita sa paraiso. Ito pong taong ito ay wala ng pag-asa, subalit he met the Lord. At nung makatagpo niya ang Panginoon, the Lord gave him hope. At gusto ko pong sabihin sa inyo na meron hong pag-asa. At ang pag-asang ito ay nasa Panginoong Jesus. Gaano man ho tayo kasama, gaano man karumi ang ating mga kasalanan, gaano man karami ang ating mga kasalanan, may pag-asa po. At ang pag-asa pong yan ay na kay Jesus. Hindi ho natin kailangan maparusahan. Hindi ho natin kailangan mapunta sa impyerno. May pag-asa. At ang pag-asang yan ay na kay Jesus. Ang kailangan lang ho natin gawin ay kilalanin natin siya. Sampalatayanan natin siya sa ating buhay bilang ating tagapagligtas. At kapag ginawa natin yon, makakamit natin ang tunay na pag-asa. Ang pangalawang wika ng ating Panginoong Susto sa krus ng Kalbaryo ay wika ng pag-asa. May pag-asa. At ang pag-asa ay na kay Kristo Jesus. Ang kailangan lang po ay sambitin natin. Kilalanin natin sa ating puso bilang tagapagligtas natin. Pangatlo. Ang pangatlong wika ho sa krus ng Kalbaryo ay mababasa ho natin sa John chapter 19, verse 26 hanggang 27. Sabi ho ng Bible, John chapter 19, verse 26 to 27, sabi ho ng Bible, when Jesus therefore saw his mother and his disciples standing by whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, the disciple took her unto his own home. Ang unang